Ka-Express, Gilas Pilipinas first game, Speed Kills. Iyon ang babala ni Coach Norman Black habang haharapin ng Gilas Pilipinas ang Malaysia sa opening ng Men's 5x5 sa SEA Games ngayong December 14 sa Minibutor Stadium, Bangkok. Ang lineup ay pinagsama-sama mula sa Japan B-League, PBA at college ranks ay idinisenyo para mabilis tumakbo at yon ang gusto ng coaching staff. Pabilisan ang laro, galawin ang perimeter at iwasan ang traditional na pagtutok sa size dahil hindi ito fully available sa roster. Sa papel, ang Gilas ay may malakas na wing rotation na kaya mag-create at mag-stretch ng floor. Sina Ray Pax Jr., Ferdy Ravenna, Matthew Wright at Jamie Malonzo ang magdadala ng speed at shot making na pwedeng mag-breakdown ang depensa ng Malaysia pag nasa transition. Kasabay nito ang PBA core ni Robert Bolick, Van Pesumal, Abo Chatter at Justin Chua. Ang magsisilbing physical anchors na magbibigay ng toughness sa mga dikdikan at boards. Ito ang kombinasyon na inaasahan ni Coach Norman Black na magpapalakas sa Pilipinas sa maikling turnaround ng SEA Games schedule. Tactical, speed kills ang mantra, mabilis na ball movement, early transition opportunities, at aggressive closeout sa perimeter. Kung magtatagumpay ang Gilas, gagamitin nila ang perimeter shooters para may pilitan ang Malaysia na magbukas ng paint. At kapag nag-open ang paint, magagamit ni Chatter at Chua ang mismong posisyon para mag-roll, kumita ng second chance points. Dahil limited ang practice window, simple pero high-impact plays ang magiging priority, corner threes, dribble handoffs at quick switches sa defense. Ang unang laro ay critical, agad susubukan ng chemistry at rotation management. Dahil back-to-back ang mga laban, kailangang i-manage ni Coach Black ang minutes para maiwasan ang fatigue at foul trouble, lalo na't mabilis ang tempo na gustong ipatupad. Isang early loss o win dito ay magkakaroon ng malaking implikasyon sa group standings at sa moral ng squad. Sa huli, ang Gilas approach ay malinaw, gamitin ang bilis, shooting at versatile wings para i-exploit ang mismong format ng SEA Games. Kung gagana ang plano, speed kills, at magkakaroon ng malinis na rotations, malaki ang chance na mag-set the tone ang Pilipinas sa campaign na ito at agad mag-pressure sa ibang bansa na babangon para tapatan ang ritmo. Ngayong Game 1, hindi lang score ang tinitingnan ng bayan. Ito ang unang patunay kung handa ngang kunin muli ng Gilas ang ginto. Sinisindihan agad ng Gilas Pilipinas ang opening game nila sa SEA Games 2025 kontra Malaysia. At ang naging sentro sa usapan bago pa man dumating ang tip-off ay ang mantra na speed kills. Hindi na bago sa Southeast Asia ang kahusayan ng Pilipinas pagdating sa quick guards, athletic rings at high-tempo execution. Pero ngayong taon, mas international, mas system-based at mas brutal ang magiging approach ng Gilas. Ito ang unang beses sa 3 SEA Games cycle na halos buong identity ng team ay nakatayo sa bilis, perimeter creation at modern spacing kaysa traditional na post-heavy system. At sa harap ng Malaysia, nakilala sa structured sets at mid-pace offense, ito ang mismong advantage na gustong yakapin ni Coach Black para iset ang tone ng tournament. Pagtingnan ang lineup, kitang-kita kung bakit speed kills ang battle cry. Andiyan sina Ray Pax Jr., Ferdy Ravenna, Jamie Malonzo, Matthew Wright at Robert Bolick. Lahat mabilis, lahat kayang tumakbo, lahat kayang umatake sa open floor. Kahit ang front court ay built for mobility, sila Justin Chua at Abo Chatter ay stretch-friendly bigs na kayang rumolyo o makipagsabayan sa transition. At dahil dito, ang buong sistema ay nakadesign para kunin agad ang early momentum at pilitin ang Malaysia na pumasok sa isang tempo na hindi nila gustong galawan. Para itong chess match na hindi mo binibigyan ng oras mag-isip ang kalaban bago nila maset ang kanilang depensa na sa kabilang ring na ang bola. Ang scouting report sa Malaysia ay laging pareho, discipline, methodical at mahusay magbantay kapag nakapresto na ang depensa. Pero ang kanilang weakness ay obvious, hirap sila sa high-pace sequences. Sa kanilang mga nakarang SEA Games appearances, bumibigay sila kapag napilitang humabol sa fast-break heavy teams. Ito ang putong gustong wakasan ng Gilas mula unang possession pa lang. Ang game plan, push the ball sa bawat rebound, pilitin ang switches, hanapin agad ang mismatch at gamitin ang shooters para i-stretch ang floor. Kapag gumalaw ang depensa ng Malaysia horizontally, doon papasok ang slashers ng Gilas na may first step explosiveness tulad ni na Jamie Malonzo at Ferdy Ravenna. Pero hindi lang ito tungkol sa offense.
Ang defense philosophy ng Gilas ay nakaugat sa pressure, high trap sa wings, quick recovery sa closeouts, at flexible switcher para hindi makasettle ang Malaysia shooters. Kung mapipigilan ng Pilipinas ang early rhythm ng Malaysia, mas madali nila makukuha ang momentum at maiktakbo ang tempo na gusto nila. Ang buong coaching staff ay nakapokus sa minimizing fouls at maximizing deflections dahil ang bawat turnover ay pwedeng magresulta sa instant 2 points sa kabilang court. The biggest test para sa Gilas ay hindi talent kundi execution. Sa maikling practice windows at halos bagong kombinasyon, kailangang agad makita ang chemistry. Kung may makita nila yon sa Game 1, magpapadala ang Pilipinas ng malakas na mensahe sa buong Southeast Asia, iba ang bilis ng Pinoy. At kung hindi ka handa, lulukob ka ng alon ng momentum na hindi mo mapipigilan. Game 1 pa lang pero para sa Gilas Pilipinas, ito ang simula ng pagkuha muli ng trono. Speed kills and Malaysia might be the first proof. Ang laban kontra Malaysia ay hindi lang test kung gaano kabilis tumakbo ang Pilipinas. Ito rin ang unang sukatan kung gaano kabilis makapag-adjust ang team sa mga pagbabago sa rotations, roles at play calling sa loob ng actual game pressure. Dahil kahit loaded with scorers at slashers ang Gilas, hindi ito automatic na magiging fluid dahil short preparation ang team and most players ay galing sa iba't ibang sistema sa kani-kanilang club. At isa sa pinakamalaking storyline ay ang leadership core, sina Ray Parks Jr., Robert Bolick at Matthew Wright ang magsisabing stabilizer sa mga posisyong critical sa decision-making. Kapag bumilis ang transition, kailangan ng Gilas ng guards na hindi lang mabilis tumakbo, kundi mabilis mag-isip. At ito ang specialty ng tatlong veterans na to. Parks control space, Wright handle spacing, and secondary playmaking, and Bolick ang designated momentum breaker na kayang pumatay ng runs ng kalaban. Kapag sabay-sabay gumana ang trio, nagiging unpredictable at unguardable ang Pilipinas. Kasama din dito ang front court transformation. Kung dati post-oriented ang Gilas Bigs, ngayon ay may mobility ni Jamie Malonzo, Justin Chua at Abo Trotter ang susi. Malonzo's vertical explosion creates mismatches, Chua's shooting stretches defenses, at Trotter's activity keeps offensive rebounds alive. Lahat sila ay built para sa speed kills identity, walang slow beat, walang kailangang bantayan ng heavy minutes, lahat interchangeable. Ang Malaysia ay kilala sa paggamit ng structured high-low sets, pero kung mauunahan sila ng Gilas sa bawat possession, hindi nila maipesto ang kanilang blueprint. Ang defensive backbone ng game plan ay nakatutok sa physicality sa wings. Kapag nalimit sa ang early touches ng Malaysia, mababawasan ang kanilang half-court efficiency. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.